Sir, pakawalan niyo po ako. Maawa po kayo sa akin, sir. Wala po akong kasalanan. Hindi po ako pumatay kay Wally, sir. Maniwala kayo. Hindi ko po yun magagawa. Inosente po ako, sir. Tumigil ka na. Huwag mo na sayangin ang laway mo. Lahat ng kriminal, sinasabi na inosente sila. Sir, nagsasabi po ako na totoo, sir. Maniwala po kayo sa akin, sir. Tama na, tama na. Sige na. Pumasok ka na sa kulungan mo. Malakas na itinulak si Marcos ni PO1 Soto papasok sa selda matapos nito yung buksan. Malakas naman na napasubsob si Marcos sa sahig dahil sa lakas ng pagkakatulak sa kanya at dahil kanina pa rin nanginginig ang mga tuhod. Abot langit ang tensyon na nakalukob sa buo niyang katawan. Amoy pawis, kalawang at panis na pagkain ang paligid. Nang muling isenarado ang selda, ay mabilis na tumayo si Marcos. Mahigpit niyang hinawakan ang rehas at inalug-alug yun ng malakas. Pakawalan niyo po ako rito! Wala po akong kasalanan! Pakawalan niyo ako rito! Nanginginig ang boses ni Marcos habang mahigpit ang kapit niya sa mga rehas. Wala po akong kasalanan! Hindi po ako pumatay, maniwala kayo! Pakawalan niyo ako rito! Biglang nag-angat ng tingin ang nag-iisang preso na kasama roon ni Marcos mula sa isang sulok. Matanda na ito. May puti na ang buhok, ngunit matikas pa rin ang tindig. Tumigil ka na. Kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, walang maniniwala sa'yo. Humarap si Marcos sa lalaki. Pero totoo po sinasabi ko. Hindi ako dapat narito. Wala akong ginawang masama. Ay nako. Wala na silbi sa litabo rito. Kahit magpaliwanag ka na magpaliwanag, kriminal ka na sa mga mata nila. Natigilan si Marcos. Ang walang tigil na pag-agos ng luha ay sinabayan ng malamig na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Unti-unti siyang naupo sa malamig na sahig habang ang likod ay nakasandal sa rehas. Pero hindi ako dapat nandito. Wala talaga akong kasalanan. Napatulala si Marcos. Bumalik sa isip niya ang alaala ng gabing yon. Ang gabing nagpabago sa kanyang buhay. Nasa bahay noon si Marcos nang marinig niya ang sigaw ng kapitbahay na si Wally. Malakas at puno ng takot ang sigaw, kaya mabilis siyang tumakbo palabas habang dala ang itak na ginagamit sa pagtatrabaho bilang tagagapas ng damo. Puno ng kadiliman ang paligid, ngunit nakita niya si Wally na nakahandusay sa lupa. Wakwak ang tiyan nito habang may aswang na sinisipsip ang dugo nito sa liig. Nang makita si Marcos ng aswang, ay siya naman ang inatake nito. Habang pilit niyang iniiwasan ang matatalim na kuko ng aswang, ay nawalan siya ng balanse at nasubsob sa bangkay ni Wally. Naramdaman niya ang malagkit na dugo sa kanyang muka at kamay. Bago pa siya muling makatayo, tumakbo na ang aswang palayo. Sa pagkakataon na yon, ay may mga taong dumating pero wala na ang aswang. At dahil siya ang nakita ng mga tao na nasa tabi ng bangkay ni Wally at may hawak pa siyang itak, ay siya ang pinagbintangan ng mga ito na pumatay kay Wally. Hindi kumibo si Antonio mula sa pagkakaupo niya sa sahig. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata habang unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng realidad na wala nang makikinig at maniniwala pa sa kanya. Unang gabi ni Marcos sa loob ng kulungan at tanging ang mga hilik ng kasama niyang preso ang kanyang naririnig. Nakahiga si Marcos sa maliit na higaan. Pilit ipinipikit ang mga mata, ngunit hindi niya magawang makatulog. Ang kanyang dibdib ay tila may mabigat na batong nakadagan. At ang mga alaala ng gabing yon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang dilim ng paligid, ang sigaw ni Wally at ang aswang. Lahat ng yun
ay hinding-hindi niya makakalimutan habang siya ay nabubuhay. Kung hindi dahil sa aswang na yon, wala sana ako rito ngayon. Mariing pumikit si Marcus, ngunit lalo lang luminaw ang imahe ng aswang sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang galit na bumangon sa kanyang dibdib. Parang apoy yun na lumalagablab at unti-unting nilamon ang takot at hinanakit niya. Makalabas lang talaga ako rito. Hahanapin at papatayin kitang hayop ka. Ngunit ang galit ay biglang napalitan ng hilakbot nang siya ay nakatulog na. Sa kanyang panaginip, naroon siya muli sa lugar kung saan natagpuan niya ang bangkay ni Wally. Maliwanag ang buwan at naroon ang aswang. Nakaluhod at sumisipsip ng dugo mula sa bangkay. Biglang lumingon ng aswang sa kanya at mabilis siyang sinugod. Biglang nagising si Marcus nang may yumugyug sa kanyang balikat. Sa pagmulat niya ay sumalubong sa kanya ang mukha ng preso na kasama niya sa selda. Binabangungot ka! Panay ang ungol mo! Kaya ginising na kita! Napaupo si Marcus sa sulok ng higaan. Itiniklop niya ang mga tuhod at niyakap ang mga yon habang malakas na nanginginig ang buo niyang katawan. Makinig ka sa akin, bata. Hindi ko alam kung ano ang kwento mo. Ngunit, mapapahamak ka rito kung magpapadala ka sa takot mo. Kung gusto mong mabuhay, matuto kang harapin kung ano man ang kinatatakutan mo. Hindi sumagot si Marcus. Patuloy lang siyang nanginginig. Ngunit sa kanyang isipan, unti-unti nang nabubuo ang isang plano at yun ay ang patayin ng aswang na dahilan kung bakit siya nasa loob ng kulungan. Pagsapit ng tanghali ay tinawag na ang mga preso para kumain. Lumabas na si Marcus sa kanyang selda at pagdating niya sa lugar kung saan sila kumakain ay sumalubong sa kanya ang nakakabinging ingay mula sa bungguan ng mga tray, palitan ng mura at halakhakan ng mga preso. Sa dulo ng pila, tahimik na nakatayo si Marcus habang bitbit ang isang tray na may bakas ng kalawang. Nang nasa unahan na siya, ay inabot sa kanya ng bantay ang isang platong may lugaw at kapirasong tuyo. Hindi na kumibo pa si Marcus, bagkus ay umalis na siya sa pila at nagtungo sa isang sulok ng kainan. Tahimik na naupo si Marcus habang nakayuko. Nakatingin lang siya sa kanyang pagkain. Ngunit hindi pa man niya nagagalaw ang kanyang pagkain nang isang preso na may malaking katawan ang bigla na lang umagaw sa pagkain niya. Aalmasana si Marcus pero pinanlakihan siya ng mga mata ng preso. Tila napako siya sa kinauupuan niya. Kita sa mukha ng preso ang tapang at yabang. Napansin niyang nagmamasid ang ibang preso na parang naghihintay kung lalaban ba siya o hindi. Ngunit sa huli, mas pinili na lang ni Marcus ang manahimik at yumuko. Tumatawang umalis ang presong kumuha ng pagkain ni Marcus. Pinigilan niyang maiyak ng sandaling yun kahit awang-awa na siya sa kanyang sarili. Habang tahimik na nilulunod ng emosyon si Marcus, isang lalaking nasa edad 50 anyos ang lumapit sa kanya. Umupo ito sa harapan niya at inilipag nito sa gitna ng lamesa ang dala nitong tray na may lugaw at tuyo. Matinalan tayo rito sa pagkain ko, bata. Hindi kumibo si Marcus at hindi rin siya tumingin sa lalaki. Kailangan mo kumain. Isang beses lang tayo pinapakain dito kada araw. Tubig na lang ang magiging kakampi mo hanggang mamayang gabi. Ako nga pala si Antonio. Magkasama tayo sa selda. Tumingin si Marcus sa lalaki. Doon lang niya nakita ng maayos ang itsura ni Antonio dahil may kadiliman nga sa selda. Ikaw, bata, anong pangalan mo? Marcus. Alam mo, Marcus, ganito talaga dito. Kapag nakita ka nilang mahina ka, kakayang-kayanin ka nila. Dapat matuto kang maging matapang at ipakita sa kanila na hindi ka mahina. Ganyan din ako nung una ako rito.
Pero sa loob ng halos 10 taon, nakasanayan ko na ang kalakaran dito. Hala, sige na. Kumain ka na. Di bali ng konti, basta may laman ng tiyan. Kinuha ni Marcos ang isang kutsara at nagsimulang kumain ng walang kibo. Habang pinagsasaluhan nila ni Antonio ang lugaw at tuyo, ay ramdam niya ang hirap at takot sa kanyang bagong mundo. Kaya patuloy siyang nangako sa kanyang sarili na hindi siya magtatagal doon. Gagawin niya ang lahat upang makaalis siya sa lugar na yon. Tirik na tirik ang araw ng umagang yon. Pakiramdam ni Marcos ay maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat ang init ng araw. Lahat ng preso ay nasa malawak na bakuran sa likod ng kulungan. Sa gitna ng lupaing tinataniman ng gulay, tahimik na nagbubungkal ng lupa si Marcos gamit ang kalawanging asarol. Ang pawis niya ay tumutulo sa lupa. Matapos magbungkal, ay sinimulan niyang itanim doon ang mga punla ng mustasa. Maya-maya pa ay lumapit si Antonio na may dala ring mga punla sa isang kamay. Umupo ito sa tabi ni Marcos. Sobrang init, no? Parang ginagawang sisig ang utak natin. Hindi sumagot si Marcos. Ipinagpatuloy niya lang ang pagtatanim ng punla. Kumusta ka na nga pala, Marcos? Tinanong mo pa talaga, ha? Hindi ako magiging okay hanggang nandito ako sa impyernong lugar na to. Alam mo, bata, hindi ka magtatagal dito kung lagi kang ganyan. Kailangan mong matutong makisama at makipagkaibigan. Hindi ko kailangan makisama sa kahit na sino sa inyo dahil alam kong hindi ako magtatagal dito. Yan din ang sinabi ko noon eh. Pero tignan mo, mga 10 taon na ako ritong nakakulong. Teka, sandali. Bakit ka nga pala napunta rito? Anong ginawa mo? Tumigil si Marcos sa ginagawa at tumitig sa punlang hawak niya. Matagal siya bago sumagot at halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ayoko nang pag-usapan yan. Abay, bakit naman? Kasi alam ko na kung ano ang mangyayari. Tatawanan mo lang ako eh. Hindi ka rin maniniwala. Baka isipin mo pa na nababaliw na ako. Ganun ba? Eh bakit hindi mo subukang magkwento? Malay mo, maniwala ako. Saglit na natahimik si Marcos at pinakiramdaman niya ang sinseridad sa boses ni Antonio. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Ngunit tila bumigat ang pakiramdam niya sa bawat segundong hindi niya sinasabi ang katotohanan sa iba. Alam niya na kailangan niya yung mailabas kahit paniwalaan man siya o hindi. Narinig ko ang isang sigaw ng kapitbahay naming si Wally nung gabing yon. Agad akong tumakbo papunta sa bahay niya habang may dala akong itak. Pagdating ko ron, nakita ko siya. Isang nilalang. Hindi tao. Ang itsura niya, mahaba ang dila. Pulang-pulang mga mata. Nakakakilabot. Aswang ba? Tama ka. Aswang ang nakita ko. Inatake niya ako pero bigla siyang tumakas. Nang dumating ang ibang tao, nakita nila akong puno ng dugo at may hawak na itak. Kaya yun, inakala nila na ako ang pumatay sa kapitbahay namin. Sinabi ko naman sa kanila na aswang ang pumatay kay Wally, pero walang naniwala sa akin ni isa. Tahimik na nakatitig si Antonio kay Marcos matapos marinig ang kwento niya. Tila nag-iisip ito ng malalim, ngunit walang sinasabi. Naging mabigat ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa na nagdulot ng pagkairita kay Marcos. O ano? Kita mo na? Tama ako, di ba? Hindi ka naniniwala sa kwento ko. Nanatiling walang imik si Antonio at hindi nagbabago ang ekspresyon sa mukha nito. Sabi ko na nga, be. Bakit pa kasi ako nagkwento sa'yo? Pareho ka lang din ng ibang tao. Iniisip mo ba ngayon na nasisiraan na ako ng ulo? Naniniwala ako sa'yo, Marcos. Hindi lang ako makapaniwala
na halos pareho pala tayo ng pinagdaanan. Teka, anong ibig mong sabihin? Sa baryo namin ay isa akong manunugis ng aswang. Lihim yun at walang ibang nakakaalam kundi ako lang. Matagal ko nang ginagawa yun. Inaalam ko kung sino ang aswang sa lugar namin. At kapag natiyak ko na isang aswang ang isang tao, ay pinapatay ko kagad. Marami na akong napatay na aswang, Marcus. Pero isang gabi, may isa akong napatay na aswang. Babae siya. Matanda na. Nang matapos ko siyang patayin, ay bigla siyang bumalik sa anyong tao. At sa kamalas-malasan, may biglang nakakita sa akin. Nagkatinginan sila ni Marcus. Sa mga mata ni Antonio, nakita ni Marcus ang lungkot at bigat ng kwento nito. Wala akong nagawa ng sandaling yun. Sa paningin nila, tao ang pinatay ko. Pero hindi nila alam kung anong klaseng halimaw siya bago ko siya napaslang. Kaya heto ako ngayon, nakakulong tulad mo. Kung ganun, hindi pala ako nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, Marcus. Kaya naniniwala ako sa kwento mo. Unti-unting nawala ang pag-aalinlangan ni Marcus kay Antonio. Sa pagkakataong yon, nagsimulang bumukas ang puso niya para magtiwala. Sa kabila ng lahat, naramdaman niya na hindi lang pala siya ang may ganung kwento na nakulong ng dahil sa isang aswang. Ang mga unang linggo ni Marcus sa kulungan ay nagmistulang isang bangungot na hindi niya kayang takasan. Araw-araw ay puno ng hamon mula sa masangsang na amoy ng selda, sa isang beses na pagkain kada araw, hanggang sa pangaapi ng mga mas matatagal na preso. Minsan pa nga, bigla na lamang siyang sinisigawan ng mga yon, tinutulak o binabato ng kung ano-ano. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa isang sulok, nilapitan siya ng 3 preso na kilala bilang siga sa kulungan. Binugbog siya ng mga yon ng walang dahilan, ngunit dumating si Antonio at iniligtas siya nito. Dahil sa insidenteng yon, unti-unting lumapit ang loob ni Marcus kay Antonio. Kay Antonio natagpuan ni Marcus ang proteksyon na kailangan niya habang nasa loob siya ng impyernong lugar na yon. Sa paglipas ng mga araw, ay natutunan ni Marcus ang pasikot-sikot ng buhay sa kulungan. Kasama si Antonio, natutunan niyang maging matalino sa pakikitungo. Sa mga gabing hindi makatulog si Marcus dahil sa bigat ng kanyang iniisip, si Antonio ang palagi niyang kasama. Sa kabila ng malamig at nakakatakot na mundo ng kulungan, natagpuan ni Marcus kay Antonio ang isang kaibigang maaasahan. Mabilis na lumipas ang mga taon. Nasanay na si Marcus sa buhay niya sa kulungan, ngunit hindi pa rin nawala sa utak niya na darating ang araw na makakalaya rin siya. Ang dating malinis na mukha niya ay nag-iba na. Humaba na ang kanyang balbas at kumapal na ang kanyang bigote. Ang dating patpati niyang katawan ay lumaki at nagkaroon na ng muscle dahil sa mabibigat na trabaho nila sa lugar na yon. Isang umaga, kagaya ng nakagawian, ay nasa taniman ng gulay si Marcus kasama ang ibang mga preso. Pawisan siya at halos tuyo na ang lalamunan sa sobrang uhaw habang nagbubungkal ng lupa gamit ang lumang asarol. Nasa tabi niya si Antonio na nagtatanim ng punla ng mustasa. Alam mo ba, Marcus, karamihan sa mga tao, hindi nila alam kung paano labanan ng mga aswang. Karamihan sa kanila ay takot agad ang pinapairal. Kaya siguro maraming nabibiktima ang mga pesting aswang na yon. Pero ikaw, paano mo nalaman ang tungkol sa mga aswang at kung paano sila labanan? Huwag mo akong tanungin kung paano. Napakahabang kwento nun. Pero ang natutunan ko, hindi sapat ang tapang para labanan sila. Kailangan ng talino at tamang sandata. Napahinto si Marcus sa pagbubungkal at tumingin kay Antonio.
bigla siyang nagkaroon ng interes sa pinag-uusapan nila. Talino at sandata? Anong ibig mong sabihin? Hindi basta-basta mga aswang. Hindi sila tulad ng mga kwentong pinaniniwalaan ng iba, Marcus. Mas mapanganib sila. Ang iba sa kanila ay kayang magbago ng anyo, maging hayop o kahit na anong nilalang. May ilan din na sobrang bilis. Ang iba naman, sobrang lakas. Pero lahat sila ay merong kahinaan. Kapag meron kang tamang sandata laban sa kanila, hinding-hindi sila mananalo sa iyo. Anong klaseng sandata? Banal na tubig? Aglipay na krus? Buntot ng pagi? Tama naman lahat ng sinabi mo. Pero hindi lahat ng aswang ay takot sa mga bagay na yan. May ilan na parang wala lang. Pero ito, Luminga-linga si Antonio sa paligid at tiniyak na walang nakatingin sa kanila. Maya-maya pa ay inilabas nito ang isang patalim mula sa tagiliran ng pantalon nito. Kakaiba ang itsura ng patalim na yon sa normal na patalim. Ang hawakan nun ay kulay ginto na may kakaibang ukit. Antonio, ba't kami ganyan dito? Bawal yan ah! alam ko. Pero ito ang paborito kong sandata laban sa mga aswang. Ang asawa ko nagpuslit ito papasok dito. Alam niyang hindi ko kaya mabuhay dito nang wala ito. Sa lahat ng ginagamit ko sandata laban sa mga aswang, ito ang pinaka-epektibo. Sa kasamaang palad nga lang, hiwalay na kami ng asawa ko dahil nakahanap na siya ng iba. Kaya hindi niya na ako dinadalaw dito. Anong meron sa patalim na yan? Yan ang paborito mong sandata laban sa mga aswang? Alam mo, Marcus, gawa ito sa isang espesyal na uri ng metal. Hindi ko alam kung saan eksaktong nakuha ang materyales. Pero ang sabi ng gumawa nito, ito raw ang pinakakinatatakutan ng mga aswang. Nasubukan ko na ito na maraming beses. At lahat ng aswang na nakalaban ko gamit ang patalim na ito, walang nakaligtas ni isa. Ilang aswang na bang napatay mo gamit yan? Hindi ko na mabilang. Masyado na silang marami, Marcus. Ibinalik ni Antonio ang patalim sa loob ng pantalon nito at tumingin muli kay Marcus. Pero tandaan mo ito, Marcus. Ang sandata, kahit pag-gaano ka-epektibo, walang kwenta kung duwag ang may hawak. Kailangan ng lakas ng loob at higit sa lahat, paniniwala sa sarili mong kakayahan. Sana meron din ako ng tapang ng kagaya ng sayo. Nang sabihin yun ni Marcus, ay bumalik sa alaala niya ang aswang na dahilan kung bakit siya nakakulong. Muling bumangon ang galit sa dibdib niya at hindi niya napigilan ang pagsalubong ng kanyang mga kilay at pagkuyog ng kanyang mga kamao. Ano na naman ang iniisip mo, Marcus? Parang ang bigat ng dala mo. Bigla ko kasing naalala yung aswang na pumatay kay Wally. Sa tuwing naiisip ko ang hayop na yon at kung bakit ako nandito sa impyernong lugar na to, parang gusto kong sumabog sa galit. Tumigil si Antonio sa ginagawa at tumingin kay Marcus na parang naghihintay ng kasunod na sasabihin. Alam mo, Antonio, sa sandaling makalabas ako sa lugar na to, ay babalik ako sa lugar namin at pagbabayarin ko ang aswang na yon. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakapanakit pa ng iba. Malakas ang kutob ko na hanggang sa panahong ito ay buhay pa rin siya at patuloy pa rin siya ng bibiktima ng mga inosenteng buhay. Sigurado ka bang kaya mo, Marcus? Hindi basta-basta ang pagharap sa aswang. Alam ko, pero wala na akong ibang gusto kundi ang wakasan ng kasamaan niya. Kung yan talaga ang plano mo, kailangan mo maganda. Hindi sapat ang galit para labanan ng isang aswang. Kailangan ng tamang kaalaman, tapang at sandata. Pero paano mo magagawa kung nandito ka sa kulungan? Hindi ko alam. Siguro naman ay hindi natutulog ang Diyos at gagawa siya ng paraan para makaalis ako sa lugar na ito. Muling bumalik ang dalawa sa kanilang gawain. Naramdaman ni Marcus na mas lalong naglagablab ang apoy sa kanyang dibdib.
Hindi na siya ang parehong tao na dumating sa kulungan na yon. Sinisiguro niya na sa sandaling makalaya siya sa kulungan ay ang pagpatay sa aswang na yon ang unang-una niyang gagawin. Matapos ang pagbubungkal ng lupa at pagtatanim, ay pawis na pawis si Marcos habang papunta sa kanilang selda. Habang naglalakad kasama ang ibang preso, ay napansin niya na wala si Antonio sa tabi niya. Luminga siya ngunit hindi niya nakita ang kanyang kaibigan. Nagtaka siya sapagkat palagi na lamang nawawala si Antonio tuwing natatapos na ang gawain nila ngayon. Pasimple siyang humiwalay sa grupo ng mga preso upang hanapin ang kaibigang si Antonio. Bumalik siya sa taniman ng gulay at sinubukang hanapin doon si Antonio, ngunit bigo siya hanggang sa napunta siya sa dulong bahagi ng kulungan kung saan mahigpit na ipinagbabawal na puntahan ng mga preso. Napakunot ang noo niya nang may narinig siyang kakaibang tunog. Mahina yun at halos hindi maririnig kung hindi papakinggan ng mabuti. Tunog yun ng semento na tila tinitibag. Hinintay ni Marcos na marinig ulit ang ingay bago niya yun sinundan. Dahan-dahan siyang naglakad hanggang sa nakita niya si Antonio na nakaharap sa isang bahagi ng mataas na pader na nakapalibot sa buong kulungan. May hawak itong martilyo at malaking pako habang paulit-ulit na tinitibag ang pader sa maingat na paraan upang hindi makalikha ng malakas na ingay. Antonio! Nagulat si Antonio at kulang na lang ay mapatalo nito. Mabilis itong tumayo at akmang susugurin si Marcos gamit ang malaking pako at martilyo. Ngunit natigilan ito nang makita na si Marcos yon. Mabilis na lumapit si Marcos kay Antonio. Marcos, anong ginagawa mo rito? Akala ko isa ka sa mga bantay. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa mo? Ano pa nga ba? Binubutas ko ang pader na ito. Balak kong tumakas. Bakit ka tatakas? Delikado yung binabalak mo, Antonio. Dahil ayokong mabulok dito. Wala akong ginawang masama. Hindi ko na kaya maghintay ng katarungan mula sa sistemang wala namang kwenta. Tahimik na tumitig si Marcos sa maliit na siwang sa pader na nagawa ni Antonio. May bahagyang liwanag mula sa labas na tumatagos doon. Matagal mo na bang ginagawa to? Oo, matagal na. Ilang taon ko na itong ginagawa nang walang nakakahuli sa akin dahil tinatabunan ko ng dayami ang ginagawa kong butas. Bawat pagkakataong wala sa paligid ang mga bantay, tinatrabaho ko ito. Pero hindi ko inaasahan na ikaw pala ang makakahuli sa akin. Pero, bakit hindi mo sinabi sa akin to? Akala ko ba magkaibigan tayo? Tama ka, magkaibigan nga tayo. Pero wala ka pa rito ay ginagawa ko na ito. Isa pa, natatakot ako na may makaalam dahil baka makarating pa sa mga bantay. Bakit ba gusto mong tumakas? Akala ko ba may ibang lalaki na ang asawa mo? Oo nga, pero may mga anak ako, Marcos. Kailangan nila ako. Sa kagaya ng sinabi ko, ayokong mabulok sa lugar na ito. Napaisip si Marcos sa kabila ng panganib at posibilidad na hindi magtagumpay ang balak ni Antonio na pagtakas, ay nakita niya sa mukha nito ang nag-uumapaw na determinasyon. Basta mag-iingat ka palagi, Antonio. Alam mo kung anong pwedeng mangyari sa'yo kapag nalaman ito ng mga bantay o ng ibang preso na may galit sa'yo. Salamat, Marcos. Pero sana, wala kang pagsasabihan ng ginagawa ko, kahit na sino. Wala kang dapat na alalahanin sa akin. Hindi kita ipapahamak. Dahil kaibigan kita. Sige na, bilisan mo na dyan at sumunod ka na sa akin. Baka mahalata ng mga bantay na wala pa tayo sa loob. Tahimik na umalis si Marcos at iniwan si Antonio upang ipagpatuloy ang ginagawa nito. Habang naglalakad pabalik sa selda, ay hindi niya naiwasan ang kabahan para sa kaibigan. Taimtim siyang nagdasal na sana ay magtagumpay ito sa balak nitong pagtakas
kahit alam niya na hindi yun ang tamang gawin. Kinagabihan, nakahiga na si Marcos sa loob ng selda, ngunit hindi niya magawang makatulog. Iniisip niya ang planong pagtakas ni Antonio hanggang sa sumagi sa isip niya na kung sasama siyang tumakas sa kanyang kaibigan ay makakabalik na siya sa lugar nila upang harapin ang aswang na dahilan kung bakit siya nakakulong. Sa umpisa ay nagkaroon siya ng alinlangan. Naisip niya na baka mas mapahamak siya kapag nahuli sila ni Antonio. Ngunit sa huli, mas nanaig ang kagustuhan niyang ilagay ang hustisya sa kanyang mga kamay. Kinaumagahan, habang nagtatrabaho sila sa taniman ng gulay, ay lumapit si Marcos kay Antonio na abala noon sa pagbubungkal ng lupa. Antonio, may sasabihin sana ako sa iyo eh. ano yon? Saglit na tumigil si Marcos. Tumingin muna siya sa paligid. Nang makasiguro na walang ibang tao na malapit sa kanila, ay saka siya muling nagsalita. Sasama ako sa pagtakas mo. Anong sinabi mo? Narinig mo ko. Gusto kong sumama sa pagtakas mo rito. Marcos, delikado ang ginagawa ko. Kapag nahuli tayo, patay tayong dalawa. Alam ko yun. Pero wala na akong pakialam sa pwedeng mangyari sa akin. Ayoko na maghintay na makakalaya pa ako rito sa tamang paraan. Kagaya mo, ayoko ring mabulok dito. Pero kapag nahuli tayo, hindi lang kulong ang kapalit nun. Baka hindi na tayo makalabas dito ng habang buhay. Kailangan ko makaalis dito para malinis ko ang pangalan ko, Antonio. Para makabalik ako sa lugar namin at harapin ang aswang na dahilan ng lahat ng paghihirap kong to. Saglit na natahimik si Antonio. Tila pinag-aralan nito kung seryoso ba talaga si Marcos. Maya-maya pa ay tumango ito, bagamat halata sa mukha nito ang pag-aalala. Sige, pero kailangan mo sumunod sa lahat ng sasabihin ko. Wala kang gagawin ng wala kong utos. Naiintindihan mo? Oo, naiintindihan ko, Antonio. Malapit nang matapos ang butas. Ilang gabi na lang, makakalabas na tayo dito. Matagal ko nang pinag-aaralan ang galaw ng mga bantay. Kaya alam ko kung kailan sila nagpapalit ng ship. Doon tayo aalis, kapag sigurado kung walang makakakita sa atin. Sige, tatandaan ko yan. Salamat, Antonio. Huwag ka munang magpasalamat. Kapag nasa labas na tayo, saka mo ko pasalamatan. Ipinagpatuloy ni Marcos at Antonio ang pagbubungkal nang masita sila ng isang bantay dahil sa pag-uusap nila. Habang magkasama silang nagbubungkal ng lupa, tahimik ngunit puno ng determinasyon si Marcos. Alam niyang mali ang tumakas, ngunit sa pagkakataong yun, alam niya na yun lamang ang paraan para makalaya na siya sa kulungan na yun. Simula noon, kapag merong pagkakataon, ay palihim na nagtutungo sina Marcos at Antonio sa butas sa pader. Likas na matalas si Antonio sa pagmamasid sa paligid. Alam nito ang bawat sulok ng kulungan, pati ang oras kung kailan nagiging kampante ang mga bantay. Habang lumilipas ang mga araw, lumalaki na ang butas sa pader. Mabagal man ang kanilang pagpapalaki sa butas, ay alam ni Marcos na sapat na ang progreso na yon para bigyan sila ng pag-asa. Hindi lamang ang pader ang unti-unting nabubuksan, pati ang ugnayan ni Marcos at Antonio ay nagiging mas malapit sa isa't isa. Sa bawat hampas ng martilyo, kasabay nito ang mas lalong pagtibay ng pagtitiwala nila sa isa't isa. Hanggang sa wakas ay naging sapat na ang laki ng butas sa pader na yon para makatakas sila. Habang pabalik sila sa kanilang selda, ay binulungan ni Antonio si Marcos. Handa ka na ba, bata? Mamayang gabi na ba? Oo, kapag tulog na ang lahat. Kinagabihan, dahil sa labis na pagod, ay hindi na iwasan ni Marcos na makatulog. Naramdaman na lang niya ang mahinang pagyugyug ni Antonio sa balikat niya. Pagbukas ng mga mata niya, ay agad na sumenya si Antonio na huwag siyang maingay.
Agad naman na bumangon si Marcus. Pilit niyang inalis ang takot at kaba sa kanyang dibdib. Pinanood niya si Antonio habang maingat na inalis ang rehas sa bintana ng kanilang selda. Inalis ko na dati ang mga tornilyo ng rehas na to para hindi tayo mahirapan. Tahimik na inalis ni Antonio ang rehas ng bintana. Pagkatapos alisin, sumilip muna si Antonio sa labas at siniguradong walang tao. Ako muna, tapos sumunod ka kagad. Maingat na umakyat si Antonio sa bintana at tumalon pababa. Sumunod naman kagad si Marcus. Sa labas ng selda ay sinalubong sila ng malamig na hangin. Tahimik silang gumalaw at iniwasan nila ang mga lugar na iniilawan ng mga bantay mula sa watchtower. Nagtago muna silang dalawa sa likod ng mga drum na nakatambak. Ilang hakbang na lang sila mula sa butas ng pader na natatakpan ng dayami. Ramdam ni Marcus ang bilis ng tibok ng kanyang puso habang nakatingala sa watchtower. Ang ilaw mula roon ay walang tigil sa pag-ikot. Kita rin niya ang anino ng bantay na naroon. Antonio, gaano katagal bago mawala ng bantay yung tore? Ilang minuto lang ang tatagal niyan. Maya-maya ay bababa na yan para magkape. Tahimik silang naghintay. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba na sa watchtower ang bantay. Oras na, Marcus! Takbo! Nagmamadaling tumakbo sina Marcus at Antonio patungo sa butas sa pader. Nang makarating sila roon, ay mabilis nilang inalis ang mga dayami na nakatakip doon. Nang tumambad sa kanila ang butas sa pader, ay hindi napigilan ni Marcus ang maluha dahil abot kamay na niya ang kalayaan na ilang taon nang ipinagdamot sa kanya. Marcus, ikaw na mauna. Pero paano ka? Susunod ako. Basta bilisan mo lang. Mabilis na lumabas si Marcus sa butas. Mas malamig ang hangin sa labas ng kulungan at halos hindi makapaniwala si Marcus na nakalabas na siya. Tumayo siya saglit at huminga ng malalim. Maya-maya pa ay lumingon siya pabalik sa butas. Ngunit hindi pa man nakakagalaw si Antonio ay isang malakas na putok ng baril ang yumanig sa katahimikan ng gabi. Sinundan yun ng napakalakas na sirena na halos bumasag sa kanyang mga tenga. Antonio! Bilisan mo na! Lumabas ka na! Mabilis na sumilip si Marcus sa butas at bumilis ang tibok ng puso niya nang nakita niya ang mga pulis na papalapit sa kinaroroonan ni Antonio. Babalikan sana ni Marcus si Antonio para tulungan pero pinigilan siya nito. Hindi! Diyan ka lang, Marcus! Huwag kang aalis dyan! Biglang hinugot ni Antonio ang patalim mula sa bewang nito at itinapon yun kay Marcus. Agad yung sinalo ni Marcus. Antonio, lumabas ka na rin! Malapit na sila! Bilisan mo! Huli na ang lahat para sa akin, Marcus. Halos hindi makapagsalita si Marcus. Sa kabila ng kaba at takot, ay hindi niya kayang iwanan ang taong tumulong sa kanya mula nang makulong siya. Hindi kita iiwan, Antonio! Magkasama tayong lalabas dito! Makinig ka sa akin, Marcus. Hindi ko na kailangan ng kalayaan. Ang kailangan ko, makaganti ka. Gamitin mo ang patalim na yan upang wakasan ang buhay ng aswang na gusto mong patayin. Narinig nila ang papalapit na yabag ng mga pulis. Sige na! Umalis ka na, Marcus! Tumakbo ka na! Mula sa butas ay kitang-kita ni Marcus kung paanong tutukan ng baril ng mga pulis si Antonio. Wala nang nagawa si Marcus ng mga oras na yon, kundi tumakbo kahit labag yun sa kanyang kalooban. Nasa isip niya na hindi niya pwedeng sayangin ang pagod ni Antonio ng ilang taon upang gawin ang butas na yon. Tumatakbo si Marcus sa talahiban. Ilang beses siyang nahiwa ng matatalas na talahib, ngunit hindi niya yon ininda. Agad niyang isinuksok ang patalim na ibinigay ni Antonio sa likod ng bulsa ng kanyang suot na pantalon. Hanggang isang malakas na putok ng baril ang yumanig sa buong pagkatao ni Marcus. Isang matalim na sakit ang naramdaman niya sa kanyang balikat nang tumama ang bala ng baril doon. Napatigil siya sa pagtakbo at napahawak sa bahagi
kung saan tumama ang bala. Ramdam niya ang pagtagas ng mainit na dugo sa kanyang kamay. Hindi ko pwedeng biguin si Antonio. Hindi ako maaaring sumuko. Muling nagpatuloy sa pagtakbo si Marcos. Alam niya na nakasunod sa kanya ang mga bantay sa kulungan. Naging madulas at maputik na ang lupang kanyang tinatapakan hanggang sa biglaang natapilok siya at nawalan ng balanse. Dumulas siya pababa sa gilid ng talahiban. Dire-diretso siyang bumulusok paibaba hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa ilog na may rumaragasang tubig. Malalim ang tubig sa ilog at agad na nilamon ng tubig si Marcos. Ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Habang pinipilit niyang pumaibabaw sa tubig, ay naramdaman niya ang malakas na paghampas ng kanyang ulo sa malaking bato. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Marcos hanggang sa tuluyan na siyang niyakap ng kadiliman habang inaanod siya ng malakas na agos ng tubig sa ilog. Nagising si Marcos sa malamig at mababaw na bahagi ng ilog. Kalat na ang liwanag sa paligid at ang sikat ng araw ay bahagyang pumapasok sa kanyang muka. Napasinghap siya ng malalim. Pakiramdam niya ay binigyan siya ng ikalawang buhay ng sandaling yun. Nang tumayo siya, ay naramdaman niya ang kirot sa kaliwang balikat. Agad niyang kinapa ang bulsa sa likod ng kanyang pantalon upang alamin kung naroon pa rin ang patalim na ibinigay sa kanya ni Antonio. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman na hindi yun nawala nang anurin siya sa ilog. Bagamat masakit ang balikat mula sa tama ng bala, ay pilit pa rin naglakad si Marcos. Hindi pa rin siya makapaniwala na naging matagumpay ang pagtakas niya. Habang naglalakad sa gilid ng ilog, ay may nakitang maliit na kubo si Marcos. Lumapit siya sa kubo at ang hinala niya ay walang tao roon. May mga nakasampay na damit sa labas ng kubo. Hindi na siya nagdalawang isip na kumuha ng kupas na t-shirt at pantalon. Kinuha na rin niya ang lumang tsinelas na nasa gilid ng kubo at isinuot niya ang lahat ng yun. Pasensya na, pero kailangan kong gawin to. Ang basang damit niya ay itinapon niya sa ilog. Masakit pa rin ang kanyang balikat, ngunit mas pinili niyang magpatuloy sa paglalakad. Naglakad si Marcos ng walang tigil sa loob ng ilang oras. Kahit pagod na siya, ay hindi siya nagpahinga. Nang makarating siya sa bayan, ay doon na siya nakaramdam ng labis na panghihina dahil sa gutom. Napansin niya ang isang basurahan. Agad siyang lumapit doon at sinuyod ang mga naroon hanggang sa makakita siya ng isang piraso ng tinapay na hindi pa ubos. Pwede na to. Lamang siya na rin to. Pikit matang kinagat ni Marcos ang tinapay na yon. Hindi niya na pinansin ang alikabok o dumi na nakadikit sa tinapay. Sa bawat kagat niya sa tinapay ay mas lalong nagsumidhi ang kagustuhan niyang makarating sa kanilang baryo upang harapin ang aswang. Nang maubos ni Marcos ang tinapay, ay biglang pumasok sa isip niya si Antonio, ang huling tagpo ng kaibigan niyang nakataas ang mga kamay habang nakatutok ang mga baril dito ay hindi maalis sa kanyang isipan. Antonio, hindi kita bibiguin, kaibigan. Pinapangako ko yan. Itinuloy ni Marcos ang kanyang paglalakad. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya napagbabayad ang aswang na dahilan ng kanyang pagkakakulong. Makalipas ang ilang minuto, ay nakarating si Marcos sa isang bus station. Sumakay siya sa bus na bumabiyahe papunta sa kanilang baryo. Napansin niyang halos puno na ang loob nun, ngunit may isang bakanting upuan sa may likuran. Nagmamadali siyang umupo roon bago pa siya maunahan ng iba. Sa gilid ng upuan ay may nakasingit na tiket ng bus. Kinuha niya yun at inalis ang pagkakalukot. Bago umalis ang bus, ay nag-inspeksyon muna ang konduktor para sa mga pasahero na wala pang tiket. Mabilis naman na ipinakita ni Marcos ang tiket na nakita niya sa upuan nang tumapat sa kanya ang konduktor. Dahil sa dami ng tao, ay hindi na yun masyadong tiningnan pa ng konduktor. Nang umandar na ang bus,
ay tahimik lamang si Marcus na nakatingin sa labas ng bintana. Makalipas ang ilang oras, tumigil ang bus sa isang kalsadang malapit sa baryo kung saan nakatira si Marcus. Nang sumigaw ang konduktor kung merong bababa roon, ay mag-isang bumaba si Marcus. Pagbaba niya ng bus ay nakita niya na palubog na ang araw. Ang langit ay may bahid ng kahil at pula. Naisip niya na kailangan na niyang maglakad agad upang hindi siya abutin ng dilim. Mula sa kalsada, nagsimulang maglakad si Marcus papunta sa baryo nila. Isang mahabang daan ang kailangan niyang tahakin na napapaligiran ng mga palayan at kakahuyan. Ramdam ni Marcus ang pagtagaktak ng pawis sa kanyang noo, ngunit hindi niya yun inalintana. Ang makapal niyang balbas at bigote na hindi niya pa ginugupitan sa mga taon ng kanyang pagkakakulong ay sapat na upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Lumaki rin ang kanyang katawan dahil sa trabaho sa kulungan, dahilan upang magmukha siyang ibang tao sa mata ng mga nakakakilala sa kanya. Sa bawat hakbang ni Marcus, nararamdaman niya ang bigat ng patalim sa kanyang bulsa na tila maging yun ay sumisigaw na upang magamit niya. Ang dilim ay unti-unti nang bumalot sa paligid ng sandaling yun. Sa wakas, makalipas lang ang ilang oras na paglalakad, ay nakarating na rin si Marcus sa kanilang baryo. Inabot na siya ng dilim. Napansin niyang parang hindi nagbago ang lugar. Ngunit sa kabila ng pamilyar na tanawin, alam niyang hindi na siya maaaring bumalik sa dati niyang buhay sa lugar na yon. Ang una niyang naisip ay si Dante, ang matalik niyang kaibigan. Kung may tao siyang matatakbuhan, ay si Dante yon. Alam niyang tapat si Dante sa kanya at maaasahan niya ito. Nagsimulang maglakad si Marcus patungo sa bahay ni Dante na nasa dulo ng baryo. Habang naglalakad sa makipot na daan, napansin niyang kakaiba ang ihip ng hangin. Sa una, malamig yun. Ngunit unti-unti yung naging maalinsangan. Bumigat ang paligid at ramdam niya ang kakaibang presensya. Tumigil si Marcus at inikot ang kanyang paningin. Sino nandyan? Wala siyang nakitang tao, ngunit naramdaman niya ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Maya-maya pa, isang malakas na hangin ang dumaan sa likod niya at biglang sumulpot ang isang anino mula sa kadiliman. Isang aswang ang lumitaw na may mahahabang kuko, matalim na ngipin at mapulang mga mata. Ikaw ang aswang na pumatay kay Wally. Hinding-hindi kita pwedeng makalimutang hayop ka. Sinubukan siyang sugurin ng aswang, ngunit lahat ng ginawa nitong pag-atake ay matagumpay na naiwasan ni Marcus. Hinugot niya ang patalim mula sa kanyang bulsa at iniumang yon sa aswang. Agad niyang nakita ang takot sa mukha ng aswang pagkakita sa patalim niya. Doon niya nalaman na totoo ang sinabi ni Antonio na kinatatakutan ng mga aswang ang patalim na yon. Umatras ang aswang. Tumakbo naman si Marcus pasugod dito, ngunit bago pa siya makalapit ay biglang tumakbo ang aswang palayo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marcus. Hinabol niya ang aswang habang mahigpit niyang hawak ang patalim. Bumalik ka rito! Harapin mo ako! Ngunit napakabilis ng aswang. Tumalon ito sa isang makapal na halamanan at mula roon ay tuluyan na itong naglaho. Huminto si Marcus sa paghabol sa aswang. Habol niya ang kanyang paghinga. Tumigil si Marcus, hingal na hingal. Matalim siyang nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang aswang. Mas humigpit ang hawak niya sa patalim at naramdaman niya ang kakaibang init nun sa kanyang palad. Alam niyang ang patalim ang dahilan kung bakit natakot ang aswang. Duwag kang hayop ka, pero magkikita pa rin tayo. At sa susunod, titiyakin ko na hindi ka na makakatakas at papatayin kita. Binalikan niya ang daan patungo sa bahay ni Dante. Alam niyang kailangan niyang maghanda dahil simula pa lang yun ng mas malaki niyang laban. Pagkalipas ng ilang minuto
ay narating na ni Marcus ang maliit na kubo ni Dante sa dulo ng baryo. Lumapit siya sa binto at marahang kumatok. Nakarinig siya ng kaluskos sa loob nun at maya-maya pa, bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Dante na agad na napakunot ang noo nang makita siya. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin ng ganitong oras? Dante, hindi mo ba ako nakikilala? Ako to, si Marcus. Natigilan si Dante na para bang inisip nito kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Ngunit nang mapagmasdan siya nito ng mabuti, ay biglang nagliwanag ang mukha nito. Marcus! Hindi maaari! Ikaw ba talaga yan? Oo, ako nga to. Halika! Pasok ka pare! Pinatuloy ni Dante si Marcus sa loob ng kubo. Naupo si Marcus habang si Dante naman ay nanatiling nakatayo sa kanyang harapan. Kailan kayo lumaya pare? Bakit hindi mo ko sinabihan? Hindi ako lumaya, Dante. Tumakas ako. Ano? Tumakas ka? Diyos ko Marcus, alam mo ba delikado yung ginawa mo? Pinapalit po mundo mo pare. Alam ko, pero wala akong ibang paraan na maisip para makalabas sa kulungan kundi ang tumakas. Bakit ka pumunta rito? Alam mo bang pwede ako madamay kapag hinarap ka ng mga pulis? Pare ayoko ng problema. Nananahimik ang buhay ko. Hindi ka madadamay, nangangako ko. Kaya nakikiusap ako sa'yo na dito muna ako titira sa bahay mo kahit pansamantala lang. Sandaling tumahimik si Dante, ngunit halatang hindi pa rin ito kampante. Bilang kaibigan mo, wala akong magagawa kundi ang tulungan ka pare. Pero paano kung may makakita sa'yo? Siguradong isusumbong ka nila sa mga pulis. Hindi nila ako makikilala pare. Ikaw nga hindi mo ako nakilala kung hindi ko pa sinabi kung sino ko. Tignan mo ako, Dante. Malaki na ang pinagbago ko. Kung sa bagay tama ka. Pero bakit ka tumakas? Anong dahilan? Pare, hindi ako ang pumatay kay Wally. Hindi ko pagbabayaran ng isang kasalanan na hindi ako ang gumawa. Pero pare malinaw ang lahat. Nakita nila. Ikaw ang kasama ni Wally nung gabing yun. Oo, kasama ko nga siya. Pero hindi ako ang pumatay sa kanya. Isang aswang ang pumatay sa kanya, pare. Bahagyang natawa si Dante, ngunit halata ang nerbiyos sa tawa nito. Ano ka mo? Aswang? Marcus, seryoso ka ba? Parang hindi naman totoo yung mga aswang-aswang na yan eh. Dante, sa pagkakakilala mo sa akin, kaya ko bang pumatay? Hindi pare, kilala kita. Hindi mo magagawa yun. Kaya ako tumakas ay dahil gusto kong patayin ang aswang na pumatay kay Wally. Gusto kong linisin ang pangalan ko at higit sa lahat, gusto kong magiganti sa halimaw na yun. Napatingin si Dante kay Marcus. Baka sa mukha nito ang halo-halong emosyon, takot, pag-aalinlangan, ngunit may bahid din ng pangunawa. Diyos ko Marcus, ano ba tong pinasukan mo? Hindi mo kailangan maniwala sa akin ngayon. Pero nangangako ko na patutunayan ko sa lahat na totoong may aswang dito sa baryo natin. At yun ang pumatay kay Wally. Sige, dito ka muna pare. Pero sana alam mo ang ginagawa mo. Huwag ka mag-alala pare, dahil hindi ako magiging problema. Maraming salamat Dante ha. Hindi ako nagkamali ng taong nilapitan. Para kay Marcus ay malaking bagay para sa kanya na nasa kanya ang tiwala ng kaibigan niya. Maagang nagising si Marcus kinabukasan. Maingat niyang isinuksok ang patalim sa loob ng kanyang jacket. Isinuot niya ang isang lumang sombrero na nakita niya sa bahay ni Dante upang mas lalo pa niyang maitago kung sino talaga siya. Paglabas niya ng bahay ni Dante, tumambad sa kanya ang lugar na dati ay tinawag niyang tahanan. Ngunit sa pagkakataon na yon, alam niyang may isang halimaw na nagtatago sa lugar na yon. Tahimik siyang naglakad. Ang bawat taong nadadaanan niya ay pinagmamasdan niya ng mabuti. Ang kilos ng mga yon, mga galaw ng mata, at kung ano pang palatandaan na masasabi niya na aswang ang taong nakikita niya.
Nagpatuloy si Marcos sa kanyang paglalakad. Sa huli, natagpuan niya ang sarili sa isang lumang tulay. Huminto siya at tumingin sa paligid habang ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Hindi ka makapagtatago sa akin habang buhay. Hahanapin kita hanggang sa makita kita. Sa araw na yon ay bigo si Marcos na matagpuan ang aswang. Maya-maya ay naglakad na siya pabalik sa kubo ni Dante. Pagbalik ni Marcos sa kubo ng kanyang kaibigan, ay bumungad sa kanya si Dante na halatang nag-aalala. Halos hilahin siya nito papasok sa bahay. Mabilis nitong isinarado ang pinto at saka siya nito hinarap. Pare, saan ka ba galing? Bakit lumalabas ka ng ganitong oras? Naglibot-libot lang ako, Dante. Tinitignan ko kung may makikita akong kakaiba. Sigurado ko, ang aswang na hinahanap ko ay isa sa mga tao rito sa baryo. Pare, may kailangan kang malaman. Napadaan ako sa bahay ng kapitan kanina. Nakita ko na may mga pulis na kausap si kapitan at ikaw ang pinag-uusapan nila. Anong sinabi nila tungkol sa akin? Sinabi ng mga pulis kay kapitan na tumakas ka sa kulungan. Sabi nila, kung sakaling makita ka nila rito sa baryo, ay agad na ipaalam sa mga pulis. Sigurado ko, nasasabihan na ni kapitan ng lahat ng tao rito na baka nandito ka nga. Nanlamig si Marcos at naramdaman niya ang biglang paglakas ng kabog ng kanyang dibdib. Pare, baka may makakita sa'yo at isumbong ako sa mga pulis. Kaya sana huwag kang lalabas-labas ha. Dito ka na lang muna sa loob ng bahay. Hindi ako pwede magtago lang habang ang aswang na yun ay malaya pa rin gumagala. Kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang mapatay bago pa siya may mabiktimang iba. Pare, ako na nagsasabi sa'yo. Walang aswang dito sa baryo natin. Kung meron man pare, bakit wala namang sumunod mula nung pinatay si Wally? Kung nakita mo lang sana ang aswang na yun ang gabing pinatay niya si Wally, sigurado ako na hindi ganyan nasasabihin mo, Dante. Kaya hindi ako titigil hanggat di ako nakakasiguro na patay na ang halimaw na yun. Pero Marcos, paano kung mahuli ka ng mga pulis? Paano kung mapahamak ka? Isipin mo nga yun. Ito ang tandaan mo, Dante. Hindi ako papayag na mahuli ng mga pulis hanggat hindi ko napapatay ang aswang na yun. Tumalikod si Marcos at dumungaw sa bintana. Alam niya na nag-aalala lang ang kaibigan niya para sa kanya, pero hindi niya pwedeng sundin ang nais nito na manatili siya sa loob ng bahay. Naisip niya na kung hindi siya maaaring lumabas sa umaga, ay sa gabi niya gagawin ang paghahanap sa aswang. Kinagabihan, tahimik na nilisan ni Marcos ang bahay ni Dante. Siniguro niya na tulog na ang kanyang kaibigan dahil alam niya na pipigilan siya nitong umalis. Nakasuot siya ng sombrero habang dala ang patalim na ibinigay sa kanya ni Antonio. Sa kanyang paglalakad, may napansin siyang isang anino sa malayo. Isang babae ang nag-iisang naglalakad sa gitna ng dilim. Agad siyang nagtago sa likod ng isang puno. Nang makalampas ang babae, ay saka lang siya lumabas. Maglalakad na sanang muli si Marcos nang marinig niya ang pagsigaw ng babae. Nang lingunin niya ito, ay nakita niya ang aswang na nasa harapan ng babae na takot na takot. Hindi na nagdalawang isip si Marcos na sumugod sa direksyon ng babae. Hinila niya ang babae palayo sa aswang at siya ang humarap dito. Agad na sumugod ang aswang kay Marcos, ngunit mabilis niyang naiwasan ang mga pag-atake nito. Nagpalitan sila ng pag-atake, ang patalim ni Marcos laban sa mahabang kuko ng aswang. Hanggang sa nakahanap si Marcos ng pagkakataong saksakin ng aswang sa balikat. Malakas na umungol ang aswang. Naramdaman niya ang panghihina ng aswang nang bumaon ang patalim sa katawan nito. Itinulak ng aswang si Marcos na naging sanhi upang mapaupo siya sa lupa. Bago pa man makatayo si Marcos, ay mabilis nang tumakbo ang aswang palayo. Sinubukan niya yung habulin, ngunit mabilis yung nawala sa kanyang paningin. Hingal na bumalik si Marcos sa babae. Nakaupo ito sa lupa habang nanginginig sa takot. Tinulungan niya itong makatayo at mangiyak-ngiyak itong nagpasalamat sa kanya.
Tumalilis si Marcos palayo nang hindi nagsasalita. Muli niyang tinahak ang direksyon na pinuntahan ng aswang upang magbakasakali na makita niya yun. Ngunit ng gabing yun ay bigo pa rin siyang bumalik sa bahay ni Dante. Kinaumagahan, ginising ni Dante si Marcos para kumain ng almusal. Nang dumulog siya sa hapagkainan, ay meron dong sinangag, pritong itlog at daing na bangus. Hindi rin nawala ang mainit na kape. Naging magana sa pagkain si Marcos ng umagang yun. Salamat sa pagkain, Dante. Alam mo ba na walang ganito doon sa kulungan? Madalas ay lugaw ang kinakain namin doon tapos isang beses lang kami kumakain sa isang araw. Bukod pa doon, maghapon kaming pinagbubungkal ng lupa at pinagtatanim ng mga gulay. Grabe pala ang naranasan mo doon, pare. Siguro, kung ako nandun, ay mas gugustuhin ko rin tumakas. Pero hayaan mo, habang nandito ka, ay makakakain ka ng masasarap na pagkain. Sa gitna ng pag-uusap ng magkaibigan, ay narinig nila ang malakas na usapan ng mga nanay sa labas. Ayon sa isang nanay, ay ipinagkakalat ng isang babae na ang pangalan ay Erica na muntik na itong atakihin ng isang aswang noong nakaraang gabi. At may isang hindi kilalang lalaki ang nagligtas dito. Sabi naman ng isang nanay ay huwag maniwala sa kwento ni Erica dahil kilala yung marites o sinungaling at mahilig gumawa ng kwento upang mapag-usapan ito. Nagtama naman ang mga mata ni Marcos at Dante. Siguro naman narinig mo ang pinag-uusapan nila sa labas, Dante. Sabi ko na sa'yo totoo ang aswang, pare. Alam mo ba na ako ang tumulong dun sa babae na muntik ng patayin ng aswang? Ibig sabihin, pare, lumabas ka kagabi? Hindi ba sabi ko sa'yo dito ka lang muna sa loob ng bahay? Pambihira ka naman, oo. Kung hindi ako lumabas, pare, malamang patay nang matatagpuan yung babaeng yan. Sayang nga nasaksak ko na yung aswang, pero nakatakas pa rin. Kung ganon, naniniwala na akong merong ang aswang dito sa baryo natin. Pero pare, paano mo lalabanan ng aswang? Tumayo si Marcos at kinuha sa ilalim ng kanyang unan ang patalim. Inilapag niya yon sa lamesa. Ito ang gagamitin ko para patayin ang aswang na yon. Saan mo naman nakuha to, pare? Sa isang kaibigan ko sa kulungan. Sinabi niya sa akin na mabisang sandata yan laban sa mga aswang. Pare, sigurado ka ba sa plano mo? Baka mapahamak ka lang. Wala na akong pakialam kung mapahamak man ako, Dante. Kailangan kong linisin ang pangalan ko. At ang tanging paraan para magawa ko yun ay patayin ang aswang na pumatay kay Wally. Kailangan kong patunayan sa lahat na meron talagang aswang dito. Hindi na muling nagsalita pa si Dante. Tahimik nilang tinapos ang kanilang almusal habang si Marcos naman ay nag-iisip ng kanyang susunod na hakbang. Gabi-gabing umaalis si Marcos sa bahay ni Dante at palagi niyang dala ang patalim na ibinigay sa kanya ni Antonio. Sinusuong niya ang bawat sulok ng baryo upang hanapin ang nasabing aswang. Palagi siyang umaasa na muli niya yung makakaharap. Ngunit ilang gabi na niyang hindi nakikita ang aswang. Tila alam nito na hinahanap niya ito, kaya nakaramdam siya na nagtatago ang aswang sa kanya. Hanggang isang umaga, nagising si Marcos sa balita na may natagpo ang bangkay sa baryo. Isang matandang lalaki ang natagpuan sa labas ng kanyang kubo. Ang katawan nito ay puno ng kagat at wala na ang mga laman loob. Nabalot ng takot ang buong baryo dahil sa pangyayaring yon. Nang sumunod na umaga, isa na namang balita ang gumulat sa baryo. Isang dalagitang magbubukid ang natagpuan sa gitna ng palayan na walang buhay. At tulad ng unang biktima, wala na rin ang lamang loob nito. Ang takot ay lalong kumalat sa baryo at maging si Marcos ay nakaramdam ng takot dahil naging sunod-sunod na ang patayan sa kanilang baryo. Alam ni Marcos na nasa paligid lamang ang aswang. Nagtatago ito sa dilim at nag-aabang ng susunod nitong biktima. Ngunit sa bawat gabi ng kanyang paghahanap, tila mas lalong naging tuso ang aswang
Ganun pa man, mas lalong lumakas ang determinasyon niya na tapusin na ang kasamaan ng aswang na yun dahil sa magkakasunod na patayan. Isang hapon, mag-isa si Marcus sa kubo ni Dante. Wala si Dante noong mga oras na yon dahil nagtungo ito sa palengke. Nakaupo si Marcus habang matiim na pinagmamasdan ang bawat detalye ng patalim na panlaban niya sa aswang. Maya-maya pa ay dumating na si Dante mula sa palengke. Puno ang bayong nito ng mga gulay, karne at ilang prutas. Ibinaba ni Dante ang mga dala nito sa maliit na mesa at saka umupo nang may bakas ng pag-aalala sa mukha sa tabi ni Marcus. May masamang balita, Marcus. Ano yun? Narinig ko ang usap-usapan ng mga tao sa palengke na ikaw daw may gawa ng pagpatay doon sa matandang lalaki at sa dalagitang magbubukid. Ano? Bakit ako? Kumalat na kasi dito sa baryo na nakatakas ka mula sa kulungan. At ang sabi nila, yung klase ng pagpatay kay Wally noon, parehong-pareho daw sa ginawa sa mga bagong biktima. Tumayo si Marcus at naglakad papunta sa bintana. Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamay. Dante, alam mo na hindi akong pumatay sa kanila. Alam mo na aswang ang may gawa nun. Oo nga pare, alam ko yun. Pero hindi natin kontrol kung ano ang iniisip ng mga tao. Pinaniniwalaan nila ang gusto nilang paniwalaan. Kaya mas lalo kong kailangan mahanap ang aswang na yun. Kailangan ko na siyang mapatay bago pa siya may muling patayin. Pero pare, paano kung... Kapag nadagdagan pa ang biktima at sa akin pa rin ang sisi, mas lalo lang masisira ang pangalan ko. Tumingin si Marcus sa malayo. Nang sandaling yon ay alam niya na hindi niya na kailangang hayaan na muling makapatay ang aswang. Lalo na't ang iniisip ng mga tao ay siya ang gumagawa ng karumal-dumal na pagpatay sa lugar na yon. Ilang araw at gabi pa ang lumipas, ngunit bigo pa rin si Marcus na mahanap ang aswang. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Alam niya na magtatagumpay siyang wakasan ang pagpatay na ginagawa ng aswang. Isang tanghali, maganang pinagsaluhan ni Dante at Marcus ang ulam nila na sinigang na baboy. Kapwa sila natigilan sa pagkain nang biglang may kumatok sa pinto ng kubo. Si Dante ang unang tumayo upang tingnan kung sino ang nasa labas. Si Marcus naman ay nagpatuloy lang sa pagkain. Nagtungo ito sa nakasaradong pinto at marahan niyong binuksan. Sir, ano pong kailangan nyo? Magandang tanghali po. Ako po si P.O. Soto. Ako naman po si Dante, sir. Agad na nanlamig si Marcus. Ang pangalan na yon ay tila kidlat na tumama sa kanyang isipan. Hindi niya maaaring makalimutan ang pangalan na P.O. Soto dahil isa yon sa mga pulis na nagdala sa kanya noon sa kulungan. Tatayo na sana siya upang magtago pero naging mabilis ang kanyang utak. Kinuha niya ang kanyang pinggan at iniligay yun sa batalan. Naisip niya na baka pumasok ang pulis at kapag nakita nito na dalawa ang pinggan na nasa hapag ay magtaka ito. Matapos yun ay nagtungo na si Marcus sa likod ng aparador. Halos hindi na siya humihinga ng sandaling yun. Sir, ano po bang maitutulong ko sa inyo? May hinahanap kaming tao. Nakita mo ba ang taong to? Marcus Robles ang pangalan niya. Kilala ko nga po ang taong to, sir. Dati po siyang nakatira rito. Pero matagal ko na po siyang di nakikita eh. Sa pagkakaalam ko po, nakakulong po siya. Ganun nga, tama ka. Pero tumakas siya sa kulungan. At siya ang prime suspect sa dalawang pagpatay dito sa baryo nyo. Malakas ang aming hinala na nandito siya ulit sa baryo nyo. Nanlamig si Marcus, parang tumigil ang mundo niya habang nakikinig mula sa likod ng aparador. Ganun po ba? Bihira po kasi ako lumabas ng bahay eh. Kaya hindi ko rin po masyadong alam ang mga nangyayari dito sa lugar namin, sir. Pwede bang silipin ang loob ng kubo mo? Standard procedure lang to. Sige po, pasok po kayo. Wala naman akong tinatago dito, sir eh.
Bago pa makapasok si PO1 Soto, ay tahimik na naglakad si Marcos papunta sa bintana. Maingat siyang lumabas mula roon. Nagawa niyang bumagsak sa lupa nang hindi gumagawa ng ingay. Mula sa sawali na dingding ay sumilip si Marcos sa loob ng kubo. Nakita ni Marcos na iniikot ng pulis ang paningin nito sa loob ng kubo. Nanlaki ang mga mata niya nang damputin ni PO1 Soto ang patalim niya na nasa ibabaw ng lamesa. Kaninong patalim to? Yan po ba, sir? Sa akin po yan. Ipinamana po sa akin ng lolo ko. Bakit po, sir? Parang nakita ko na to dati pero hindi ko matandaan kung saan. Hindi na po ako magtataka, sir. Sa palengke lang po yan binili nun ng lolo ko Kaya sigurado ko na maraming nagmamayari na ganyan ang itsura. Pinagmasdan ng mabuti ng pulis ang patalim, saka yun muling inilapag sa lamesa. Nagmasid pa ito ng sandali, saka muling tumingin kay Dante. O sige, salamat sa oras mo. Kung makikita mo si Marcos Robles, ipagbigay alam mo kagad sa amin. Okay, sir. Maraming salamat din po. Pagkaalis ni PO1 Soto, ay bumalik na si Marcos sa loob ng kubo. Agad niyang isinarado ang pinto at nakita niya si Dante na nanghihinang napaupo. Kinuha nito ang isang baso ng tubig at mabilis na ininom ang laman nun. Umupo na rin si Marcos sa tapat ng kanyang kaibigan. Pare, patawarin mo ako kung hinayaan ko makapasok yung pulis dito Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko Tama lang ang ginawa mo, Dante. Kung tumanggi ka, lalo lang siya maghihinala. Pero akala ko talaga pare mahuhuli ka na kanina. Alam kong magtatago ka, pero kinabahan pa rin ako ng gusto. Hindi na sinagot pa ni Marcos ang sinabing yun ni Dante. Maging kasi siya ay kinabahan din sa biglaang pagdating ni PO1 Soto. Ano ba talaga ang plano mo, pare? Habang tumatagal, parang mas lumalala ang sitwasyon. 2 tao na ang namamatay at ikaw ang sinisisi ng mga tao. Natatakot na ako kung ano pa ang susunod na mangyayari. Hindi agad sumagot si Marcos. Pinagmasdan niya ang patalim na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Malalim siya nag-isip at bakas sa kanyang muka ang bigat ng kanyang dinadala. Dante, may dahilan kung bakit ako bumalik dito at kailangan kong maisakatuparan ang dahilan na yon bago pa may sumunod na biktima ang aswang na yon. Pero nararamdaman ko, malapit na akong magtagumpay. Mapapatay ko rin ang aswang dito sa baryo natin. Dinampot ni Marcos ang patalim at tiningnan yon ng mabuti. Sa utak niya ay naglalaro kung paano niya papaslangin ng aswang gamit ang hawak niyang sandata. Isang hapon, habang abala si Marcos sa pagsasaing, ay dumating si Dante na may bitbit na isang bote ng matapang na alak at sisig. Napansin ni Marcos ang saya sa mukha ng kanyang kaibigan. Pare, may dala akong alak at pulutan Mamayang gabi, mag-inuman tayo. Sa ibang araw na lang siguro, Dante. Alam mo naman na tuwing gabi tinutugis ko yung aswang Nakakapagtampo ka naman, pare. Nakalimutan mo na yata Kaarawan ko ngayon. Di ka pa pwedeng magpahinga kahit sang gabi lang. Birthday ko naman, pare. Pasensya ka na, Dante. Nakalimutan ko. Oo na, sige na. Mamayang gabi mag-iinom tayo. Happy birthday nga pala, tol. Ayan, ganyan dapat. Saka, ang tagal na rin natin hindi nakakapag-inuman, di ba? Alak kaya ang banding natin nun. Napangiti si Marcos sa sinabi na yun ni Dante. Inisip niya na hindi naman siguro masama na kahit isang gabi ay magpahinga muna siya sa paghahanap sa aswang. Kaya kinagabihan, matapos ang hapunan ay inayos ni Dante ang mesa at inilabas ang alak at pulutan. Agad na nilagyan ni Dante ng alak ang kani-kanilang shot glass. Oh, pare, para sa akin ang unang tagay na to Shot puno! Happy birthday, pare. Sana humaba pa ang buhay mo. Shot puno. Pinagbunggo nila ang kanilang shot glass at diretsong ininom ang alak na sinundan kagad nila ng pag-inom ng tinimplang pineapple juice.
Habang umiinom, napunta ang usapan nila sa mga masasayang alaala noong kabataan pa nila. Naalala mo ba paring Marcos, yung panahong nanligaw ka kay Letty? Naalala mo pa yun ha? Oo naman, pero ikaw ang naging tulay. Tapos, ikaw rin ang nakatuluyan niya. Kasi naman mas gusto niya mas gwapo. Pare, ano na nga pala ang nangyari kay Letty ngayon? Ayun, 5 na ang anak. Hindi na yung nakatira rito. Sa kabilang baryo na. Nagpatuloy ang inuman at habang unti-unting nauubos ang laman ng bote, ay mas naging masaya at magaan ang kwentuhan nila. Makalipas ang ilang oras, ay naubos na nila ang isang bote ng alak. Nakaramdam na ng pagkalasing si Marcos, kaya nagsabi na siya kay Dante na matulog na sila. Pumayag naman si Dante dahil anito ay lasing na rin siya. Tumayo si Marcos at bahagya nang umiikot ang kanyang paningin. Nagtungo siya sa papag na nasa isang sulok at agad na humiga. May ngiti sa kanyang labi ng pumikit dahil sa gabing yun ay payapa ang isip niya at sandali niyang nakalimutan ang pagtugis niya sa aswang. Sa gitna ng mahimbing na tulog ni Marcos ay tila may napakalakas na puwersang humila sa kanya para magising. Sa pagbukas ng kanyang mata ay nagimbal siya nang makita ang aswang na nakadukwang sa kanya. Halos ilang dangkal na lang ang layo ng matutulis nitong ngipin sa kanyang muka. Nawala ang pagkalasing ni Marcos at kusang kumilos ang kanyang katawan. Mabilis niyang inabot ang patalim na nakasiksik sa ilalim ng kanyang unan. Nang makita niyang susunggaban siya ng aswang, ay sinalubong niya ito ng malalim na saksak sa dibdib. Lumayo kay Marcos ang aswang na halatang nasaktan. Napasiksik ito sa isang sulok ng kubo. Biglang naalala ni Marcos si Dante at nang hindi niya nakita sa loob ng kubo ang kaibigan, ay nagkaroon siya ng masamang kutob. Nasaan si Dante? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi sumagot ang aswang. Bagkus ay bigla itong tumalon palabas ng bintana. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Marcos. Agad siyang tumayo at lumabas din siya ng bintana. Mabilis siyang tumakbo upang habulin ang aswang. Hindi niya inalis ang tingin sa aswang na yon. Ayaw na niyang makatakas yun muli, gaya ng mga nangyari nung una, hanggang sa makarating sila sa malawak na kagubatan. Biglang tumigil ang aswang sa pagtakbo at humarap yun kay Marcos. Huminto rin si Marcos at tinapunan niya ng matalim na tingin ang aswang. Hindi siya nagpakita ng takot. Igilan mo na ako. Kung hindi, ay mapipilitan akong patayin ka. Nagpapatawa ka ba? Matapos kong makulong ng maraming taon, ay ganyan lang ang sasabihin mo sa aking hayop ka? Masyado ka kasing pakailamero. Kung hindi ka na lang sana lumabas ng bahay mo, hindi ikaw ang mapagbibintangang pumatay kay Wally. Hindi na nagsalita si Marcos at hinanda niya ang sarili dahil alam niyang hindi yun magiging madaling laban. Sa likod ng kanyang isip ay naroon pa rin ang pangamba niya para kay Dante. Ngunit buo na ang kanyang loob na tapusin na ang aswang sa gabi na yon. Mahigpit ang pagkakahawak ni Marcos sa patalim habang unti-unti siyang lumalapit sa aswang na nananatiling nakatayo. Nang ilang dipa na lamang ang layo niya sa aswang, ay saka siya sumugod ng mabilis at sinubukan niyang saksakin ng aswang. Ngunit sa bilis ng aswang, ay nagawa nitong makaiwas sa pag-atake ni Marcos. Tumalon ang aswang palayo kay Marcos at agad ding tumakbo pabalik. Hindi inasahan ni Marcos ang galaw na yun ng aswang, kaya ang naisipan niyang gawin ay tumakbo. Pero pagtalikod niya, ay naramdaman niya ang pagbaon ng matatalim na kuko ng aswang sa kanyang likod. Napaluhod si Marcos sa lupa. Ramdam niya ang umiigting na kirot sa likod niya habang ang mainit na dugo ay umaagos mula roon. Mabilis siyang humarap sa aswang at kahit sugatan ay tumayo pa rin siya. Umalis ka na sa baryong to kung gusto mo pa mabuhay. Kalimutan mo na lang ang lahat. Hindi mo ako matatalo, Marcos. Sa tingin mo ba, ganun lang kadali kalimutan ang lahat, hayop ka? Sisiguraduhin ko na mamamatay ka na ngayong gabi.
Muling sumugod si Marcos ng mabilis at mas determinado. Sa pagkakataong yun ay tumama ang kanyang patalim sa mukha ng aswang na nag-iwan ng malalalim na sugat mula sa kilay pababa sa pisngi. Napasigaw ang aswang sa labis na sakit. Biglang nagbago ang kilos ng aswang. Mas agresibo, mas malakas, at mas mabilis. Sinugod nito si Marcos at bago pa man siya makaiwas, ay naramdaman niyang hawak na ng aswang ang kanyang leeg. Isinandal siya nito sa isang malaking puno. Naramdaman ni Marcos ang higpit ng pagkakasakal ng aswang sa kanyang leeg habang itinataas siya nito mula sa lupa. Habang tumatagal, ay pahigpit ng pahigpit ang pagkakasakal ng aswang kay Marcos. Ngunit hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Kahit pakiramdam niya, ay mawawala na siya ng ulirat ng sandaling yon. Hindi ko intensyon na pumatay ng kahit na sino nung bumalik ka sa baryong to, Marcos. Ginawa ko lang yon para muli kang paghinalaan ng mga tao. Gusto ko lang na umalis ka na rito. Biglang pumailan lang ang dalawang magkakasunod na putok ng baril. Nanlaki ang mata ng aswang at naramdaman ni Marcos ang pagbitiw nito sa kanyang leeg. Muling tumapak ang mga paa niya sa lupa. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Marcos at nilaslas niya ang leeg ng aswang gamit ang patalim. Sumirit ang dugo nito at padapa itong bumagsak sa lupa. Doon niya nakita ang dalawang tama ng bala ng baril sa likod ng aswang. Hanggang sa nakita ni Marcos si PO1 Soto na may hawak na baril at naglalakad palapit sa kanya. Nakaramdam ng kaba si Marcos at inisip niya na tumakas sa pulis, pero tila may kung anong pumigil sa kanya para gawin niya yon. Bakit mo ako tinulungan? Nang makita ko ang patalim sa bahay ni Dante, ay naging pamilya rin sa akin. Pagkaalis ko sa bahay na yon, ay doon ko naalala na minsan ko nang nakita yun kay Antonio. Hindi ko siya sinita kasi alam ko naman na hindi mahilig sa gulo si Antonio sa loob ng kulungan. Alam kong pamilyar yon at doon ko napagtanto na baka ibinigay sa iyo ni Antonio ang patalim niya nung tumakas ka. Nagmanman ako kanina sa labas ng bahay ni Dante hanggang sa nakita ko na may aswang na lumabas sa bintana at sinundan ko yon. Ngayon, naniniwala na ako sa iyo, Marcos. Totoo nga ang aswang at hindi ka ang pumatay noon kay Wally at sa iba pa. Sa gitna ng pagsasalita ni PO1 Soto, ay napansin nila na unti-unting nagbago ang anyo ng nakadapang aswang hanggang sa tuluyan na yung bumalik sa pagiging tao. Sa wakas, malalaman na natin kung sino ang hayop na aswang na to. Lumapit si Marcos sa katawan at itinihaya niya yon upang makita nila kung sino yon. Ganun na lang ang pagkagimbal niya nang makita ang muka ng aswang. Dante? Hindi! Hindi! Hindi maaari! Dante! Bakit? Dante! Agad na niyakap ni Marcos ang walang buhay na katawan ni Dante habang walang tigil ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Patawarin mo ako, Tol! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Sa puntong yun, tila biglang lumiwanag ang lahat ng mga tanong sa isipan ni Marcos. Ang babala ng aswang na umalis siya, ang mga pagtatangkang takutin siya upang iwan ang baryo. Lahat ng yun ay dahil ayaw siyang saktan ni Dante. Lumapit si PO1 Soto kay Marcos nang bahagyang humupa ang kanyang emosyon at tinapik siya nito sa balikat. Marcos, kahit alam kong inosente ka, pero kailangan mo pa rin bumalik sa kulungan. Kung inosente ako, bakit kailangan ko pang bumalik sa kulungan? Kailangan nating sundin ang tamang proseso. Alam kong hindi ka nagkasala, ngunit may sistema tayong kailangan respetuhin. May kapatid akong abogado at mahusay siya. Kakausapin ko siya para tulungan ka. At nangangako ko, Marcos, titestigo ko para patunayan na wala kang kasalanan. Tahimik na tumango si Marcos. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at hinawakan ang malamig na kamay ni Dante sa huling pagkakataon. Patawad, Dante. Sana, sa kabila ng lahat ng to, mahanap mo ang kapayapaan.
Tahimik na nanatili si P.O. Juan Soto sa tabi ni Marcos at hinayaan lang siya nitong ipagluksa ang kamatayan ng kanyang matalik na kaibigan sa sarili niyang mga kamay. Agad na ibinalik ni P.O. Juan Soto si Marcos sa kulungan kasama ang bigat ng kanyang konsensya at ang alaala ng pagkakaibigang nasira dahil sa isang malupit na katotohanan. Sa kulungan ay muling nagkita sina Marcos at Antonio. Doon ay sinabi ni Marcos ang buong pangyayari, kung paano niya napatay ang aswang at kung paano niya nalaman na ang nilalang na yun ay ang matalik niyang kaibigang si Dante. Malungkot si Antonio sa narinig, ngunit nagbigay ito ng lakas ng loob kay Marcos na magpatuloy at harapin ang bukas. Sa tulong ng abogadong kapatid ni P.O. Juan Soto, muling binuksan ang kaso ni Marcos. Sa mga testimonya at mga ebidensyang nakalap, ay nagpatunay na walang sala si Marcos. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, tuluyan nang nakalaya sa kulungan si Marcos. At 1 taon lang ang lumipas, ay si Antonio naman ang pinalaya sa kulungan. Nagpasya ang dalawa na talikuran ang kanilang nakaraan at magsimula ng panibagong buhay. Lumipat sila sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanila. Dala ang pag-asang maitatama nila ang kanilang mga pagkakamali at muling makakahanap ng katahimikan at kapayapaan.